Hindi maikakaila ang nakaka-relax na epekto ng mga halaman sa ating kapaligiran at ang kakayahan ng mga ito na maibsan ng init at maglabas ng oxygen para sa atin. Kadalasan, ginagamit din natin ang mga halaman sa landscaping at nakakadagdag ng ganda sa loob at labas ng bahay. Gayunpaman, may mga halaman na sadyang hindi nababagay itanim sa ating mga hardin. Narito ang 10 halaman na hindi mo dapat itanim sa iyong bakuran. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin! Number 10, Tamarind Tree. Una sa ating listahan ang tamarind tree o sampalok. Isa ito sa pinakakilalang pangpaasim ng mga lutuing Pinoy, gaya ng sinigang. Pero alam mo ba na ang sampalok ay pinaniniwala ang nagdadala ng masasamang enerhiya ayon sa Feng Shui at Vastu Shastra? Ayon sa paniniwalang Vastu, madalas ding pamahayan ng masasamang espiritu ang puno ng sampalok, kung kaya't pinagbabawal nila ang pagtatayo ng bahay malapit sa punong ito. Number 9, Cotton Plant. Bagamat napakagandang tingnan ng cotton plant na tila nyebe kapag namumulaklak, isa ito sa mga ipinagbabawal na tanim ayon sa Vastu sapagkat tinatrap nito ang alikabok na dapat ay free-flowing papasok at papalabas ng bahay. Ang pagsalo at pagtrap ng cotton plant sa alikabok ay magdudulot daw ng malas at paghihirap. Number 8, Dieffenbachia. Dahil sa pagkalat ng iba't ibang uri ng ornamental plants at pagkahilig ng mga makabagong panahong plantito at plantita sa halaman, nakilala ang mga halamang tulad ng Dieffenbachia na bagamat kung titingnan ay tila harmless ito. Pero mag-ingat ka dahil ang halamang ito na kilala rin sa pangalang dumb cane ay mayroong tila maliliit na karayom na tinatawag na calcium oxalate crystals na nagdudulot ng labis na pamamaga, paglalaway, hirap sa pagkain at paghinga at pamumutla ng balat. Dahil sa toxicity nito ay ginagamit ito ng mga native Amazonian bilang laso na nilalagay nila sa bala ng kanilang pana. Number 7, Castor Plant. Narinig mo na ba ang castor oil? Ang castor oil ay isa sa mga natural oils na galing sa castor plant na may napakaraming health benefits bilang laxative, isang moisturizer, nagpapahaba ng buhok at nakakapagpabilis ng pagaling ng mga sugat. Pero teka lang at huwag kang maging kampante dahil ang lahat ng parte ng halaman na ito ay nagtataglay ng toxin na tinatawag na resin at ang mga buto nito ay kayang pumatay ng isang tao sa loob ng 2 araw. Ang mga unang sintomas na nararamdaman kapag nakain mo ang buto nito ay ang burning sensation sa iyong bibig na susundan naman ang pagtatae at pagsusuka. Kapag nagsimula na ito, ay tiyak na kamatayan na ang kasunod. Number 6, Buta-buta. Ang buta-buta ay isang Visayan name na ibinigay sa halamang may nakakatakot na kakayahang makabulag ng kanyang biktima mula sa salitang buta na nangangahulugang bulag. Isa itong uri ng halaman na kayang tumubo sa maputik man o mabatong lupa at ang kahoy mula rito ay isang magandang panggatong. Pero hindi ang apoy mula sa pagsunog nito ang nakakabulag. Ang halaman na ito ay naglalabas ng isang malagatas na dagta na lubhang nakakalason. Ang ilang patak lamang nito ay magdudulot ng pagkapaltos ng iyong balat o magdudulot ng pagkabulag. Dahil dito, ginagamit ang halaman na ito bilang panglason para sa mga isda. Number 5, Katsubong. Ang katsubong o talampunay tree ay matagal nang kilala bilang hallucinogenic. Ginagamit ito bilang isang secret weapon ng mga kriminal sa China noong nakaraang panahon, kung saan inihahalo ito sa tsaa at nagdudulot ng hallucination at guni-guni sa kawawang nakakainom. Makikita ang halaman na ito sa maraming lugar sa Pilipinas. Natampok na ang halamang ito sa isang documentary ng GMA7 kung saan ilang mga kalalakihan ang nagsesyon sa pamamagitan ng paglanghap ng mga sinunog na dahon ng katsubong. Nawalan sila ng kontrol sa kanilang mga sarili at nagkasakitan. Ang isa sa kanila ay lubhang naapektuhan at nahirapan ng makapagsalita. Number 4, Angel's Trumpet. Ang halaman na ito ay isang potent, hallucinogen at intoxicant. Sagana ang halaman na ito sa scopolamine, hyoscyamine, atropine, mga nakakalasong alkaloids na nagpapabilis ng tibok ng puso.
Hindi ito dahil ikaw ay in love, dahil ang isang alkaloid mula rito ay binansagan ng The Devil's Breath na pinaniniwala ang nakakapagdulot ng pagkawala sa sarili, pagkawala ng alaala at kung minsan ay pagkamatay. Number 3. Belladonna. Ang belladonna o mas kilala sa atin bilang lubi-lubi ay isang kilalang halamang gamot na ginagamit sa paglilinis ng sugat, nagpapababa ng lagnat at marami pang iba. Ngunit isang babala, huwag na huwag mong kakainin ang mga prutas nito na malaberi ang itsura dahil maaari itong magdulot ng pagkawala ng boses, sakit ng ulo, pagkatayo ng lalamunan at bibig, hirap sa paghinga at kumbulsyon. Ang lahat ng parte ng halaman na ito ay nakakalason, ngunit ang parte na nagtataglay ng may pinaka-concentrated na lason ay ang kanyang mga dahon. Kung ang pagkain ng 10 hanggang 20 na bunga ay maaaring makapatay ng isang tao, ang isang dahon nito ay kaya ring makapatay. Number 2. Wolfsbane. Isa na siguro sa pinakasikat na nakakalasong halaman ang wolfsbane na nakuha ang pangalan na ito dahil ito ang ginagamit na lason upang pumatay ng mga lobo. Nagtataglay ang halaman na ito ng lason na tinatawag na alkaloids na nagdudulot ng burning sensation sa mga braso, paa at tiyan na nagre-resulta sa pagkamatay sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Ginamit ang halaman na ito ng mga army ng Japan bilang lason na nilalagay nila sa bala ng kanilang mga pana. Ginamit rin ito sa Germany bilang lason na nilalagay nila sa kanilang mga bala. Tinatayang ang 20 mm na lason nito ay kayang pumatay ng isang tao. Number 1. Pongpong. Ang halaman na ito ay binansagang suicide tree dahil sa kakayahan nito na pumatay ng isang tao. Nagtataglay ang halamang ito ng cerberin, isang lason na nagpapataas ng potassium sa katawan sa pamamagitan ng pagpigil nito sa sodium-potassium pump. Ang pag-i-inject ng potassium ay kilala bilang isang uri ng pagpatay na ginagamit sa lethal injection. Sa India, dahil kilala na ang halaman na ito dahil sa kanyang toxicity ay madalas itong gamitin para sa suicide. Ang mga dahon at prutas nito ay kahawig ng mangga, kaya't mabuting alamin mo ang pinagkaiba ng dalawa.